Lukas, Kabanata 13. Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Inaakala ba ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat, malibang kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon din paraan. O yaong 18 na nalagpakan ng moog sa Siloe at nangamatay, ay inaakala ba ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon din paraan. At sinalita niya ang talinhagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan, at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, "Narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga ng puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa?" At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, "Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat, kung hindi, ay puputulin mo." At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya. At sinabi niya sa kanya, "Babae, kalag ka na sa iyong sakit." At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya. At pagdaka, siya'y naunat. At niluwalhati niya ang Diyos. At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat, ay sumagot at sinabi sa karamihan, "May 6 na araw na ang mga tao'y dapat magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng Sabat." Datapwat, sinagot siya ng Panginoon at sinabi, "Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi ba kinakailangan ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? At ang babaeng itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng 18 taon, hindi ba dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat?" At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kanyang mga kaalit, at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. Sinabi nga niya, "Sa ano tulad ang kaharian ng Diyos? At sa ano ko itutulad? Tulad sa isang butil ng mustasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kanyang sariling halamanan, at ito'y sumibol at naging isang punong kahoy. At humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit." At muling sinabi niya, "Sa ano ko itutulad ang kaharian ng Diyos? Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa 3 takal na harina, hanggang sa ito'y nalibadurang lahat. At siya'y yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon, na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. At may isang nagsabi sa kanya, 'Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas?' At sinabi niya sa kanila,
Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat ng mga gagawa ng kalikuan. Diyan ang pagtangis at ang pagangalit ng mga ngipin. Kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palabasin, at sila'y magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran, at sa timugan at sa hilagaan, at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Nagsidating ng oras ding yaon ang ilang pariseo na nangagsasabi sa kanya, lumabas ka at humayo ka rito, sapagkat ibig kang patayin ni Herodes. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo at inyong sabihin sa sorang yaon, narito, nagpapalabas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa 3 araw. Gayunmay, kailangan ako'y yumaon sa akin lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo? Narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.